Yung kanilang kung paano yung kanilang pamamahala, yung mga pagpapasya nila dun sa kanilang pamayanan o sa kanilang angkanan, ay yung mga matatandang katutubo yung laging kanilang kinukonsulta o tinatanong. Saka po ang ugali po ng Aita, kung nagdadalayan, naiiya sa kapwa kung masalubong mo yan. Halimbawa, nasalubong mo po yung kapwa mong katutubo, bigyan mo po ng nahanting mo kahit na isang palabuyo. Kaya kung nakadalawa ka po, bigyan mo ng isa. Yan po ang ugalian ng mga Aita. Kultura. At saka yung pagbibigayan, ang sinasabi ng mga lolang, nakakaipid daw yun. Pero sa amin na mga katutubo, ayaw namin mawala yung ugnayan. Kasi pag nawala yung ugnayan, yung pagbibigayan, hindi na kami katutubo. Pero wala sa kamalayan ng mga katutubo na darating talaga yung panahon na ang lupain ay hahati-hatiin ng mga tao at may mga darating na mga tao na hindi nila kakilala. Wala sa isip yun ng mga katutubo, kundi ang isip ng mga agta dito ay yung kagubatan, yung karagatan, yung ilog, yung lahat na kalikasan, yan ay walang sino man yung nagmamay-ari ng lahat ng iyan, kundi ang Panginoon lamang. Nananawagan ako na yung aming tradisyon ay kailangan na huwag namang samantalahin ng mga iba na mga tao na halimbawa iniwanan namin, huwag naman nilang kultibahin, hindi huwag naman silang magtanim ng ganayong bagay dahil yun kaya namin iniiwanan para mapalaki namin uli yung puno. Yun lang. Tsaka po yung pagkakaisa po ng katutubo, dapat po mabuo po yung pagkakaisa ng katutubo dahil sinasabi nila wala raw pag-asang umangat yung mga katutubo. Kaya ngayon po sinimulan namin para maganda yung patagbo ng katutubo. Para magbalik dun sa dati ng pag-angat, dating kaangatan ng katutubo. Akala nila po kasi wala namang pagbabago yung ugali ng mga katutubo. Ang kaularan sa aming mga Aita yung masaya kami at may mga pagkain po kami sa bundok at magkakasama po yung magkakapamilya at lahat po ng kakasama sa komunidad. Yung pong kultura, pag nawala po yun sa amin, hindi na po kami katutubo. Bali, ang mensahe ko sa aming mga kapwa katutubo ng Pilipinas, ang bigyan halaga po yung pananatili ng kultura at pagpapahalaga ng kalikasan at kailangan protektahan na yung lupaing ninuno at itaguyod din po yung mga bagong henerasyon imulat do sa mga nakagisnan na nakakatanda. Ako po ay hindi nahihiya sa aking pagkatao dahil po pinagmamalaki ko na ako isang katutubo at kinikilala po ng lahat ng bansa ang isang katutubo na mayroon kaming karapatan. Ang panawagan ko sa mga siptin, mga namumuno sa ating mga pamayanan at talagang oras na ng ating pagkakaisa pagbabago. Sumusunaan ka, halika't maglaro sa lupain ninuno, sa bundok matatyo. Ating kausapin,
paggising ko'y lalaban na tayo. Upang paggising ko'y lalaya na tayo. Upang paggising ko'y lalaya na tayo. Huwag kang kabahan. Huwag ka naman